Ang biglaang pagkakaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas noong Marso ay yumanig sa buong mundo at muling nagbukas ng usapin tungkol sa kapangyarihan at abot ng International Criminal Court, ICC. Matapos ang matagal na panahong pagtuligsa, pangungutya at paghamon ni Duterte sa korte, na minsan pa'y sinabi niyang, "Bilisan niyo na," ang pagkakadakip sa kanya ay hindi pa rin inasahan kahit ng mga eksperto sa pandaigdigang batas. Inilipad si Duterte patungong The Hague sa Netherlands upang sagutin ang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra droga na kanyang inilunsad noong siya'y nanunungkulan. Base sa datos ng kapulisan, mahigit 6,000 katao ang napatay sa ilalim ng operasyon, ngunit ayon sa mga independent monitoring groups, maaring umabot ito sa higit 20,000. Karamihan ay mga maralitang pinaghihinalaang gumagamit o nagtutulak ng droga. Marami sa kanila ay napatay ng walang sapat na investigasyon o due process. Ang kapansin-pansin sa kasong ito ay hindi lang ang bigat ng mga paratang, kundi ang paraan ng pag-aresto. Ayon kay Leila Sadat, isang propesor ng International Criminal Law sa Washington University at dating special advisor sa ICC prosecutor, karaniwan ay inaanyayahan muna ang mga dating pinuno o hayagang inihahayag ang warrant bago sila arestuhin, gaya ng nangyari sa mga dating presidente ng ilang bansa sa Africa. Ngunit sa kaso ni Duterte, isinagawa ng palihim ang warrant at sa loob lamang ng ilang oras matapos itong ilabas ay naaresto na agad siya. Isang estratehiyang hindi pa umano nakikita noon sa ICC. Mahalaga ang pangyayaring ito hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi para rin sa buong pandaigdigang komunidad. Ito ay nagpapakita na kahit ang pinakamatataas na leader ng isang bansa, kapag natapos na ang termino at nawala na ang proteksyon ng kapangyarihan, ay maaari pa ring panagutin. Ayon kay Gregory Gordon, isang propesor sa Peking University School of Transnational Law sa China, ang pagkakaarestong ito ay maaaring magsilbing unang pinto ng posibilidad, isang breakthrough na maghahatid ng hustisya para sa mga biktima ng pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Ngunit sa kabila ng president na ito, hindi pa rin garantisado ang agarang pag-aresto sa iba pang mga pinunong. May kinakaharap ding warrant mula sa ICC, gaya ni Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Malalaking balakid ang mga politikal na alyansa, kontrol sa militar, at kawalan ng pakikiisa ng ilang mga bansa sa ICC. Isang halimbawa nito ay si Netanyahu na kamakailan lamang ay bumisita sa Hungary sa kabila ng pagiging signatory ng bansa sa Rome Statute. Imbes na arestuhin siya, mainit pa siyang tinanggap ni Prime Minister Viktor Orban at inihayag pa ng Budapest ang intensyon nitong kumala sa ICC, isang hakbang na malinaw na nagpapakita kung paano ang politika ay maaaring gumitna sa landas ng hustisya. Dagdag pa rito, nakatakdang magtungo si Netanyahu sa Estados Unidos upang makipagpulong kay dating Pangulong Donald Trump. Sa kanilang agenda ay kabilang ang laban kontra ICC, isang indikasyong kahit ang mga makapangyarihang bansa ay may hangaring balewalain o harangin ang mga proseso ng korte. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na nag-iwan ng malalim na epekto ang kaso ni Duterte. Hindi na lamang ito isang issue ng isang bansa, kundi isang paalala sa buong mundo na may mekanismo para sa pananagutan kahit sa antas ng pinakamataas na liderato. Para sa mga aktivista at pamilya ng mga biktima sa Pilipinas, ito'y isang sinag ng pag-asa na hindi tuluyang mapapawalang bisa ang kanilang mga hinaing at na balang araw, ang hustisya ay maaaring manaig kahit gaano man ito katagal dumating. Habang patuloy na iniimbestigahan ang kaso ni Duterte sa The Hague, hindi lamang mga Pilipino ang nakatutok, kundi maging ang buong daigdig. Marami sa mga pinunong inirereklamo ng ICC ngayon ay nakadama ng kilabot na maaaring kung anong nangyari kay Duterte ay mangyari rin sa kanila kapag nawala na sila sa pwesto at nabawasan na ang kanilang kapangyarihan. Ang tanong ngayon,
Ito na nga ba ang simula ng isang panibagong yugto sa pandaigdigang hustisya? O isa lamang itong pansamantalang tagumpay na mahirap ulitin sa mas malalaking lider? Isa lang ang sigurado, hindi naganap na ligtas sa batas ang mga pinunong dati tila hindi maabot. Sa katahimikan ng kulungan sa The Hague, tahimik na lumilipas ang mga araw para kay Duterte, habang ang buong mundo ay nakamasid at naghihintay kung sino ang susunod.